kinukumpara mo kay Duterte na kamo hindi natapos yung doon sa Twin Tunnels. Sabi mo na sige, ito na lang. Paano nangyari yan? Baka nakakalimutan mo yung Clark International Airport. Ay ano? Yung terminal doon na Clark natapos. International Airport, excuse me. Ang Clark International Airport sa panahon pa ng Amerikano, andun na yon. Master plan noon 2016, 2017. No, renovation ang Clark. Terminal 2 renovation, Terminal 2. Terminal 2. Karugtong yan. Sinasabi ko nga Terminal 2 eh. Yes, Terminal 2 renovation. Terminal 2 renovation, check mo. Check mo. Ang master plan niyan. Check mo, hindi. Isama mo pa yung sangli. Ang tinatanong ko, brainchild. Brainchild ba ni Duterte yan? Hindi, una ko sinagot kanina yung nung pandemic yung mga built from scratch na mga hospital eh. Balik tayo. Naintindihan mo ang tanong ko, di ba dati? Naintindihan mo, brainchild, sinimulan tinapos. Brainchild ba ni Duterte yan, Clark? Brainchild ba ni Duterte yan, Clark? Yung Terminal 2 ang sinabi ko, yung tinutukoy ko in Terminal particular. 2, brainchild ni Duterte. Alam mo ba na ang Terminal 2 ay dati nang nandun yun? Alam mo ba na meron na yun doon dati pa? Sa Terminal 2? Natural, kaya nga tinawag na airport, paliparan eh. Alam nga namang airport, walang Paano naging brainchild ni Duterte yan? Hindi naman automatic na yung original na kabuuan nung Clark ang sinasabi ko. Sinabi ko yung Terminal 2. Ang tanong kasi natin, linawin uli natin ang tanong. Brainchild, sinimulan, tinapos. Wala naman pinakamatalinong tao sa mundo na airport eh, magiging brainchild niya eh. Panahon pa ni Kopong-Kopong, lahat ng plano ng airport dyan sa kaliwat kanan meron eh. Sino? Brainchild, ibig sabihin, meron. Sample lang kita. Anong airport? Sige, anong airport? Yang MIA. NAIA Terminal 3. Kailan? Yung NAIA Terminal 3. Parehas din yun eh. Ano ba yung sinabi ko? Di ba? Terminal 2. Terminal 2 bago din yun. Ang Terminal 3 ay wala. Yan ay galing yan sa Villamor Air Force. Pero lupa lang yan. Wala yan. Walang airport yan. Yun ang ibig sabihin ng brainchild. Naisipan nila, teka, maglagay nga tayo ng Terminal 3 dito dahil ito bakanting lote. Bakanting lote, pero unlike yung sinasabi mong Clark, hindi yun bakanting lote. Dati na yung meron. Ito eh, pinagtatalunan na naman natin yung mga ganyang pinagmumulan ng airport pero sinabi ko nga Terminal 2, nililinaw ko. Ikaw ang nagsimula eh. Magmumula tayo sa pangatlo. O sa pangatlo na tayo para hindi tayo ng oras sige, ano diba, meron pang isa yun. O yung Davao City, yung Coastal Road. Yan na nga, Coastal Road kailan natapos yan? Hindi, iba yung Twin Tunnel, iba yung Twin Tunnel sa Coastal Road. Kailan natapos ang Coastal Road? Kailan natapos yung may Riverside? Basta nilaunch yun 2017. Anong 2017 natapos? Kakatapos na ng Riverside niya ng 2023. Hindi ko sinabing natapos, sabi ko nilaunch. Mahina yata boses ko eh. Nilaunch ng 2017. Around 2017. Hindi ni-launch. Ang tawag doon, groundbreaking. Dinago mo lang eh. Iba yung launching. Dinago mo lang eh. Magkaiba yun. Kahit tingnan mo sa dictionary, magkaiba ang launching. Kanya-kanyang interpretation na yan. Pag launching, hindi yan ginagamit sa mga project. Ang mga launching, ginagamit yan sa mga events. Hindi naman event yung launching, groundbreaking, ibig sabihin na, tsaka yung launching project yun. Buo na yun, ibig ko sabihin mapapakinabangan. Yan ay groundbreaking, ibig sabihin. Pero yung sa una ko sinabi, wala kang masabi dun sa... Alin, ako wala yung sa mga hospital nung pandemic, yung COVID, yung built from scratch na hospital. Anong hospital ang natapos ni Duterte? Ako, napakarami nun. Built from scratch nga yung mga hospital nun. Magbigay ka ng isang hospital. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo ba nabalitaan yun ng COVID yung mga pinatayo kung saan? Hindi hospital ang tawag doon. Ano pa ang tawag doon? Hospital. Hindi, sa madaling salita, wala, hospital. Hindi nga yung hospital yun, clinic yun. Ang tawag doon ay COVID care center, clinic yun ay mga cubicle, hindi hospital yun. Pinagaganda mo lang yung mga technical terms para sa mga viewer. Huwag mo pagandahin masyado. Pag sinabing hospital, may bed, may ward, may bed doon. May ward din doon, may amenities din doon. Operating room, may operating room, may emergency room. Wala. Doon nga sinusugod yung mga sinususpetsang may COVID nun eh. Doon sila ina-isolate pa. Ikulong sa kwarto para hindi makalabas. Ang tanong ko, meron barong hospital yun? Meron barong emergency room? Parang mini hospital na yun. Parang ganun ang dating doon. Hindi mo lang inextra. Quarantine area yan, quarantine clinic. Pagbigyan natin, sige. For the sake of the argument, sige. Dahil ako, hindi naman ako mapagpilit na ano eh. Sige, for the sake of argument, sige. Yung mga ganyan salita, quarantine. Ngayon, anong susunod pang tapusin na natin yung build na yan kasi marami pang ibang argumento eh. Paano mo? Isipin mo, paano ka makikipag-debate sa isipin mo? Kasi ang binobottom line mong pilit na itong si Duterte parang inutil na hindi niya nagamit yung trillion kamo. Mo muna sa akin, paano naging hospital ang COVID center? Sa madaling salita, sabi ko, para lang maintindihan ng mga viewers. No, hindi siya. In layman's term. In layman's term, COVID center ang tawag doon. Center, magkaiba ang center sa hospital. Ang center ay parang clinic. Para nga maintindihan din ng mga taga-probinsya, hindi na natin kailangan na eksakto yung term.
Sige, para ikaw na nasa Sige, punto sa ano mga pa? ganyan. Sinasabi mo, bypass road. Okay, sinimulan kailan? Coastal, 2017? coastal road. Magkaiba sa bypass ng coastal. 2017, oo, alam ko, yung may riverside yan, yung may riverside. Okay, ang tanong ko, kailan natapos? Kailan nga ba natapos? Research mo. Ayun, Dahil sige. ikaw nagtatanong. Ako sinimulan niya 2017. Wala na. Paano tayo magdidebate? Ang tanong ko lagi sa'yo, sinimulan, tinapos. Ang gusto mo, sasagutin mo lang, sinimulan. Paano yung natapos? May natapos dun. Ano nga? Kailan nga? 2017 nga sinimulan, natapos yun, yung exact date, yung month. Hindi ko na matanda yung exact month, pero nung panahon niya yan sinimulan. Yan ang, ano ko, Next! paninindigan ko yan. Wala na. Isipin mo, paano pa makikipagdebate sa'yo? Wala akong gana makipagdebate. Isipin mo, ang tawag mo sa COVID center, hospital. Tapos tinatanong kita, nagbanggit ka na naman ng Coastal Road. Tapos 27, sabi mo, inilaunch. Hindi, yung coastal road, natural yan na may delay. Kung natapos yan sa term ng sumunod na presidente, natural lang yun. Tinatanong ko, paano naging natural? Hindi natural yun. Paano mo na Paano hindi natural eh? Kung presidente ka, lahat ng infrastructure ba matatapos? Ang tanong ko, tanong, kasi mahirap ito itanong sa'yo dahil ito ay ano. Okay. Kapag ang isang project ba nagplano, alam mo yung planning, alam mo ang Natural. budgeting, alam mo ang budgeting. Okay? So pag ang budgeting, alam mo ba kung paano tumatakbo ang budget at pag-aalat ng pera sa mga project, di ba? Sige nga, Alam ko, paliwanag mo nga sa akin kung galing sa executive. sa usaping negosyo, kasi may mga proyekto din, halimbawa sa mga events. Hindi, wag na muna, sa gobyerno tayo eh. Sa gobyerno. Paano Sa gobyerno, hindi ako tumatakbo? taong gobyerno, so hindi ko alam yung pinaka-blueprint na exact yan. Hindi rin ako taong gobyerno eh. Pareho lang tayo, hindi ako taong gobyerno eh. Pero sa pagbabudget nga, meron muna yung plano talaga. Ganun naman talaga pinaka-basic. Plano, May proposal. proposal, basic, oh. okay, proposal. Oh. May timeline, may tinatawag ba timeline? Meron siyempre. Nakalagay dapat doon ang Ano ang nakalagay na timeline dapat? estimated completion rate, yun, yung target date kung kailan mo Yun. balak pabuksan. Target date. But it will vary depending on circumstances. Hindi naman automatic masusunod yun eh. Kasi nga minsan may delay. Minsan may problema din sa May delay. bureaucracy. Anong bureaucracy? Bureaucracy yun. Ibig sabihin yung kabagalan ng pag-usad ng mga proseso sa budget din sa gobyerno. Acceptable yun? Acceptable yun? Acceptable sa kahit sinong presidente, oo. Acceptable yun. Hindi acceptable yun. Hindi acceptable yun. Kaya yan ay may ADBM timeline. wala. ADBM walang kabagalan. Sige, magsabi ka. Alin? Pero Bakit bago tayo kailangan, pumunta, bakit kailangan, teka lang. Sige, Tapusin muna sige. natin itong usapin ito. Sabi mo, Sige. acceptable. Alam mo ba yung timeline na yun, kanino ibinibigay yun? Sa kontraktor. Tama, sa kontraktor. Kaya nga may timeline eh. Sigurado dahil hindi ako taong gobyerno eh. For the sake of Huwag argument. na tayo magdebate dyan. Hindi pwedeng for the sake of Hindi, may arguments. kontraktor ka nang nalalaman. Hindi pa naman ako nakatanggap ng sa DPWET. Hindi naman ako nakatanggap ng balita. Bakit ka nagsasabi ng mga bagay-bagay na wala ka palang alam? Sinabi ko lang, meron talagang... Gusto mo makipagdebate tapos wala kang alam. Sinabi ko lang, hindi maiwasan yung may delay talaga sa budget. Hindi maiwasan yan. Sinong Hindi nga may perfecto? budget na nga, project na nga yan. Ngayon sabi ko sa Sige, iyo may sige. timeline. Ang sabi mo acceptable. Ang sabi mo maliwanag, acceptable na ma-delay ng ma-delay. Ang sabi ko hindi acceptable yan. Kuminsan. Hindi lagi. May sinabi ba kung lahat ng proyekto kailangan ma-delay? Wala ko sinabing ganun. Minsan sabi mo acceptable yan. Okay. Simple yan na lang. Simple yan eh. Bawat salita may kulang na ano eh. Isipin mo timeline. Nagsalita ka, sabi mo alam ang timeline, tapos acceptable na madelay sa timeline. Alam mo ba kung sino ang gumagawa dyan sa timeline na yan? Alam mo ba kung sino ang tumatrabaho? Basta alam ko may alam ang presidente dyan. May kinalaman yan, alam so, na yan. ibig sabihin, alam ni Duterte. Pero yung mga nasa ibaba niya, hindi na niya mapeperfecto yung mga opisyal dun kung may kabagalan yung mga yun. Alam mo ba ang tinatawag na, alam mo ba ang tinatawag na na accountability rito, itong anong tawag dito? Na accountable si Duterte dahil tao niya yan. Natural. Pero hindi nga niya talagang makikita 100% yan yung performance ng mga nasa ibaba. So ibig sabihin, bulok si Duterte. Kung sabihin kong bulok ang administrasyon ngayon, tatanggapin mo din ba yun? Patunayan mo muna. Hindi ko mapapatunayan na 100% dahil ayokong kakasuhan ako ng license. Ako, kaya kong patunayan na bulok si Duterte. Papatunayan ko pero ito, opinion ko lang Walang kasuhan dito Ba't sino magkakaso sa'yo? Opinion to Sino magkakaso sa'yo? Una pa lang yung negative rating. Negative 13 rating. Hindi ba isang ebidensya yan ng... Negative 13. Okay, negative 13 no. Alam mo ba kung paano nag-arrive sa negative 13? Alam mo ba kung paano kino-compute yan? Kailangan pa ba nating alamin kung paano kino-compute? Taong bayan na mismo ang tinatanong sa survey? Hindi! Para maintindihan mo, okay, paano kino-compute? Paano naging negative 13? Saan kinuha yan? Sige nga. Sa mga tao, sa survey, syempre. Anong survey? Paano nga? Ibig sabihin, yung negative 13 0 minus 13, ganon? Ay, hindi naman ganon. Wag mo kong gagawin ignorant sa math. Paano nag-arrive sa negative 13? Paano? Explain mo. Bigyan kita ng halimbawa, sa 100%
Halimbawa, 40% doon, 4-0 ang sinabing maganda pamamalakad ni BBM. Ah. 60% doon ang sinabing pangit ang pamamalakad niya. Mm. O ngayon, itali mo yung 40% na yon, doon pagbabasihan kung ilan ng trust rating Paano ng nga? ni BBM. Paano nga? Paano nga? Paano I-compute nga? mo, yun nga yun eh. Binigay ko na yung formula sa'yo eh. Ano na ba? Wala 40%. na formula binibigay. O, 40. O, tapos, o sige, formula tayo. Okay. Ano ang given? Given ay 40. Ano ang 40? Yung mga hindi sangayon na maganda ang pamamalakad. Okay. Ang given na 40, hindi sang-ayon. Tapos, anong kasunod sa formula? Ay, hindi, baliktad. 40% yung nagagandahan sila sa pamamalakad. 40% ang nagagandahan. Okay. 40% ang nagagandahan. 60% yung hindi. 50% ang hindi. O, so, may 60, 40 na given. 60. Okay, may 40 na 60. given na nagagandahan, may 60% na hindi nagagandahan. So, dalawa ang given. Okay, next, ano pa ang formula? O yan ang pagbabasihan doon. Ano ang equation? Paano ang equation? Para naman teacher to sa sa algebra. What the- Sinabi ko na lang yun yung pagbabasihan doon. Malinaw na yun. Hindi naman anong dito? Andiyan ka pa ba, Article PH? Baka pwede ikaw na lang umakyat dito. At ikaw Hindi, huwag tayo mapapakit tayo. Maganda na yung flow ng talakayan. Maganda na eh. Malabo na ano, pati ako. Hindi malabo. Naintindihan natin to. Basta bottom line, negative 13 is negative 13. Bottom line. Paano ka nga nag-arrive sa negative 13? Kailangan explain Hindi. ka kasi nagbabanggit ka ng negative 13 pero hindi mo alam kung paano nag-arrive sa negative 13. O kung mayabang ka, sige, ikaw magsabi. O kung mayabang ka, ikaw magsabi. Hindi. Bakit ko sasabihin sa'yo? Ikaw ang nagsabi Kasi, na ako nagsabi ng kita, negative 13. bakit mo sasabihin sa akin? Kasi ang context natin, para mapatunayan mo na yung negative 13 ni BBM, hindi yung kakulelatan. Kaya patunayan mo hindi kulelatan sa negative 13. Ang tinatanong ko sa'yo, Oh. paano ka nag-arrive ng negative 13? Kasi sinabi mo negative 13. Ngayon, Nagbabasihan nga doon yung survey. So, hindi mo naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng negative 13 sa survey. Natural, alam ko, negative 13 nga. Pagsak Sige na nga, negative paano na. nga? Paano ka nag-arrive? Paano nag-arrive sa negative 13 kung alam mo? Sige. Ikaw na nga magsabi dahil magaling ka naman. Pero ang sinasabi ko, tinutumbok ko dito, negative 13 is nagpapakita ng hindi magandang performance. Kaya ngayon ang responde ng taong bayan. Hindi pa ba tumbok yun? Bottom line na nga yun eh. Pinapasimple na nga natin para maintindihan. Hindi naman magagaling ka lahat ng math eh. Tinatanong ko sa'yo, negative 13. Okay. Hindi mo ma-explain sa akin kung paano nag-arrive ang negative 13. Hindi ko tinatanong kung yun ang tingin o kung ano paman. Simple ang tinatanong ko. Kasi nagsabi ka ng negative 13, ibig sabihin, alam mo kung paano ito kinukuha, paano ito kinukompute. Kasi nagpo-political analyst ka eh. Di ba? Nagko-content ka, political analyst ka. Ang kinukontent mo about sa mga politika. Tapos magsasalita ka ng negative 13 pero hindi mo naman pala alam kung ano ang formula ng negative 13. Kung paano Hindi, iniintay. Alam mo, iniintay ko rin sa'yo manggaling para alam ko kung alam mo eh. Pero ayaw mo sabihin. Okay, sagutin mo sasabihin muna ko sa sa'yo, akin. i-minus mo. I-minus mo yung dissatisfaction doon sa satisfaction rating. I-minus mo. Kasi nandito na sa comment section, nabasa mo na. O, Wala nga, tanggalin natin. lit lang ah. Lit nga lang ng cellphone ko, hindi ko mabasa yan, no? Hindi ko nga tanggalin mabasa natin. eh. O, sige. O, Naka-cellphone lang ako, hindi ako naka-laptop po yan, no? di ba? O, ngayon, alam mo na. Oh. O, paano? Paano Hindi ko nag-aaral? alam. Hindi ko sinabing alam ko. Iniintay ko sa'yo manggaling. Hindi mo Kasi kailangan tapos na dahil yan. alam ko ang Kaya magtatanong ba ako sa'yo, magsasalita ka. Tapos Huwag hindi na natin mo alam. pagtalunan. Huwag na natin pagtalunan. Sige, mag-proceed ka sa ibang... Ikaw naman ang nagsabi niyan eh. O sige, ito na lang. Ito na lang. Bigyan mo Oo, nga ako. sige. Bigyan mo nga ako ng pabahay ni Duterte na nagawa niya. Nako, ang dami din. Hindi na natin kailangan ito. Ang daming housing Okay. project ng panahon niya. O sige, magbigay ka ng isa. Ito nga, siya nga yung nagpagawa nung isang ahensya ng gobyerno noon na yung gusto niyang mangyari is mapunta sa sentro, sa NCR, imbis na sa mga probinsya, yung mga free housing. Hindi sa liblib na lugar. Saan Ha? yan? Saan yan? Sinasabi ko, nagpagawa siya ng ahensya, yung talagang mamahala sa mga public housing. Agency ng government. Alin dun? Siya ang nagtayo? Parang ganoon. Siya ang nagtayo? Sige, Siya ang nag-institute, siya ang nagpatupad noon. Ano Yung panahon niya. Ano panahon Kasi niya? bago nung panahon niya, yung mga free housing nasa mga malalayong lugar, sa Rizal, yung mga probinsya na, malayo sa Maynila. Pag-ibig, baka Malayo. pag-ibig ang sinasabi mo, pag-ibig ba? Ay, hindi, luma na yan, hindi yan. Ay, ito, i-search natin. Gusto mo eksakto, ha? I-search natin, ha? Ito, gusto mo eksakto, i-search natin, ha? Papahiya mo ko kung hindi to... Teka lang, lilinawin, wag mo na i-check. Meron tayong etsud, Oo. merong disud, okay? Hindi, si Duterte ang hindi. nagtayo niyan. Okay, sige. O, sige. Hindi yan. Pahiya mo ko kung hindi ano to. Hindi to galing sa kanya. Kausapin na kasi ang layo ng sagot mo sa tanong. Department of Human Settlement and Urban Sige. Development. Kailan itinayo yan? DHSUD. Kaya nga, disud nga yan, DHSUD. O, kailan itinayo yan? Pinirmahan niya yan, 2019. Anong 2019? Alam mo ba na ang DHSUD naging ano pa niyan si Binay, naging hinandle pa yan ni itong broadcaster si Kabayan Oli de Castro. Si Duterte ang nag-establish yan, siya nga pumirma dyan, eh. Executive order, eh. Republic Act pala, Republic Act ang pinirmahan niya. Hindi mo pwede sabihin hindi si Alam mo Duterte ba, ang okay. nagpam. Paano ang Republic Act? Paano nangyayari ang Republic Act? Ito ba ay diretsong utos ng presidente ang Republic Act?
Siyempre, may proseso Ito, din yan. madali Hindi pa naman yun. lahat Kaya nga, dati instantly pwedeng ipatupad. Ang sabi mo, Oh. Republic Act. Ano yan? Republic Act ano yan? 11201. Republic Act 11201. 11201. Sino Oh. sino ang sponsor ng RA 1110 ano? 21? Ano? 1101? 11201. Okay. 11201. Sino ang sponsor ng 11201? Para alam ko lang kung alam mo talaga pinagsasabi mo kasi political analyst ka eh. Ang sabi mo ha, Ay, hindi ako batikan katulad mo. Oh, kaya nga. First time ko nga lang makipagdebate sa'yo eh. Republic Act. Republic Act. Presidente ba ang gumagawa ng Republic Act? Ang sinabi ni Duterte dito, siya yung pumirma dyan. Kaya nga, ang tanong, sabi mo kanina, siya ang gumawa niyan. Tapos sinabi mo, Republic Act. Ang tanong ko ngayon, siya ba ang gumawa niyan? Sabi mo, di ba, siya ang gumawa. Maliwanag kanina. Kaya ang tanong ko sa iyo, ang Republic Act ba, presidente ang gumagawa? Alam mo ba ang proseso para, pag Republic Act, alam mo ba ang proseso? Yung totoo. Ang Republic Act, alam ko, pinipirmahan niya ng presidente. Yan ang alam ko. Nasa harap ka na ng laptop ha. Okay, yan ang alam ko sa ngayon na pinipirmahan niya yan. Pipirmahan na yung Republic Act na. Paano nabuo yung Republic Act? May proseso nga yan. Hindi naman ako taga Malacanang. Ano nga yung proseso? Talagang hindi dapat Malacanang ang gagawa niyan. Binibigyan na kita ng clue eh. Hindi ko naman sinabi. Computer eh. Basta pinirmahan niya yan. Ang bottom line dito, panahon ni Duterte yan. Kaya naisa katuparan yun. Yung ahensya na yan na mapalapit ang housing sa Metro Manila. Free housing. Yun ang tinutumbok ko. Yun ang topic natin eh. Wala na. Hindi na yung technical na kung sinong kailangan pumirma. Simple, okay, balik tayo sa tanong ko. Simple ang tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, magbigay ka ng housing project ni Duterte. Hindi ko sinabing ahensya ng gobyerno. Ang isinagot Marami nang nakapaloob doon. Marami nang nakapaloob doon. Magbigay ka nga ng isa. Okay, ito ha. Ayoko nang makipagdebate sa'yo. Tatapusin ko na ito pag hindi mo pa ito nasagot. Okay? Wala talagang kwenta. Sunog na sunog ka na. Hindi mo alam kung paano ang proseso ng Republic Act. Hindi mo alam. Sabi mo, pinirmahan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, simple lang. Magbigay ka ng housing ni Duterte. Ngayon, pinatayo. Nasa harap ka na ng laptop ha. Ha? Housing na napapakinabangan. Marami yan, kahit sa norte meron. Ang dami nga. Magbigay-bigyan mo naman ako kahit isa man lang. Doon sa Nueva Ecija, meron akong natatandaan doon. Hindi ko sure yung exact location. Nueva Ecija. Doon sa may palayan. Oo, pala. Oo, meron doon. Parang Nagtatanong ka ng isa, di ba? Meron doon sa palayan, sa Nueva Ecija. Oh, sige nga, pakita mo nga sa akin. Palayan, Nueva Ecija. Palayan nga eh. Hindi naman ako taga Nueva Ecija eh. Basta yun ang natatandaan ko. Stock knowledge nga eh. Palayan, Search Nueva mo. Ecija, Nueva Ecija. Kasi ang housing sa Palayan ngayon, yung kay PBBM, yung mga condominium doon. Hindi. Merong naipatupad doon sa minanage nung nung DHS, nung settlements. Oh, ayan ha. Ito ha. In November 2016, former President Rodrigo Duterte inaugurated the 10-hectare mega drug abuse treatment, hindi housing. Hindi, ang sinasabi nga natin dito, yung housing na under dun sa human settlements, yung ahensya, hindi ko Wala nga sa Nueva Ecija. Wala nga, ikaw na mag-search, wala nga. Yung nandun drug eh. Sa Palayan, ang nagpatayo ng housing na natutuluyan na ngayon, condominium style ay si PBBM. Sa Palayan, kaka-turnover lang ngayong 2026. Kailan sinimulan ng construction? Sagutin mo. Kailan sinimulan ng construction? 2025. Turnover ng 2026. Yung condominium Eksakto sa Nueva Ecija, Palayan? Yes, tingnan mo. Yung condominium ni PBBM. Pag hindi 2024, Napakaraming pinatayo ni Duterte hanggang Mindanao, Visayas, Saan nga? Wala kang maibigay kahit isa eh. Anyway, yun lang. Tama na. Kalukuhan na ito. Ibababa na kita. Tapos na ako sa'yo. Bye. Guys, wala na tayong masasabi. Sumakit na ang ulo ko. Di ba sumakit ang ulo? Ang dami daw pa bahay. Ay Diyos ko, puro na lang ang dami. Lahat na lang ang dami. Tapos magsasabi, may negative 13 si PBBM, hindi niya naman alam kung paano nag-arrive sa negative 13. Sa mga hindi po nakakaalam, simple lang i-compute yan, yung negative. Satisfied versus unsatisfied, okay? I-minus yun, yung equation, yun na yun. Halimbawa, kung mas mataas ang unsatisfied, compare dito sa satisfied, negative yun. Equation nun, that's negative, ganun kasimple. Tapos, puro ang dami. Paano madami? Walang maibigay kahit isa. Tapos, ang launching daw. Nilaunch daw ang Coastal Road. Davao Coastal Road, 2017.
Nilaunch na pala yon ng 2017. Tapos yung airport sa Clark, si Duterte rin daw. Isipin mo, panahon pa ng Amerikano, kaya nga Clark, yung Clark Air Base yun. Diba? Kaya nga Clark Air Base. Ewan ko ba? Ang sakit ng ulo ko rito. Ano, papagbigyan nyo pa ba ito? Sabi ko sa inyo, hindi ko na dapat ito pagbibigyan, hindi ko na pag-aakit ito dahil wala rin naman. Ang ganda-ganda pa naman, malakas na yung signal niya. Tapos sabi niya, simulan daw uli yung aming usapan, di ba? Di sinimulan ko dito sa sinabi niya, yung napag-iwanan natin. Ano ba yung naiwan natin? Itong Samal Bridge, tsaka itong tunnel, no? Yung bypass road, di ba? Siguro naisip niya, teka, sablay ako rito. Nag-isip ng iba. Ang dami na kung saan na tayo napunta. Anong klase debate ito? Nakarating tayo sa RA, nakarating tayo sa DSUD, di ba? At si Duterte daw ang gumawa ng DHSUD. Correct me if I'm wrong, ha, pero sa natatanda ko kasi yung development na yan, housing na yan, hinawakan nga ni Noli de Castro yan eh. Pag hindi ako nagkakamali, ha. Kasi ang nangyari diyan, pinaltan lang nila ng pangalan. Hinawakan din yan ni Binay. Tapos may RA siyang nalalaman, hindi pala niya alam ang ibig sabihin ng RA, ng Republika, hindi niya alam kung paano ang proseso nito, kung paano ito ginagawa, di ba? Ang alam niya, basta pinirmahan ni Duterte, si Duterte na ang may gawa. Kaya ako tinanong kung alam niya yung RA, baka ang sasabihin kasi niya, dapat sinabi niya na lang, kung executive order yan, maaari. Si Duterte yan, executive order pero kung RA, Republika yan, ibig sabihin, dumaan yan sa Kongreso, dumaan sa debate, dumaan sa BICAM. BICAM ng Kongreso at ng Senado, di ba? Bago yan ay maging batas, bago maiakyat sa Pangulo yan, dadaan pa sa BICAM yan. What the heck? Baka naman magyayabang na naman ito. O yan, sabi niya, legislative ang RA. Kaya nga, legislative pag RA. Kapag executive, yun, executive order, EO. Na ang RA hindi pwedeng tanggalin basta ng presidente o baguhin. Ang makakapagtanggal lang niyan at makakapag-amend o makakapagbago, legislative pa rin. Unlike ng executive order, pwedeng tanggalin ng presidente, pwedeng tanggalin ng mga susunod pang presidente. Pero pag RA, hindi na. Ano sabi dito? Ano kamo tinapos ni BBM na sinmunol ni Duterte? Ang tanga mo naman. O ito, sasampulan lang kita ng isa ha, Pangil Bridge. Sinimulan ni Duterte yun. Si PBBM ang nagtapos. No, palag pa. Palag-palag. Okay, guys. Nakakatuwa naman. Ano kamo tinapos ni PBBM? Yun na nga. Pangil Bridge. Hindi tinapos ni Duterte yan. Ang nagtapos yan si PBBM. Di ba Pangil Bridge? Inaangkin pa ninyo. Tapos may nakalagay pa ron, donated by China. Di ba inaangkin ninyo yung Pangil Bridge? Nasabi nyo kay Duterte Project yun? Pero sino ang nag-inaugurate, di ba? Si PBBM. Kailan? Nung 2025? Simple lang ha, simple lang yun ha. Kaya wag na kayo magtanong dahil mapapahiya lang kayo. Diba? Mapapahiya lang kayo. Maniwala kayo. Okay. So yun na guys, salamat sa lahat ng mga umakyat ha. May mai-content na naman tayo. Content natin ng buo yung part na na-debate natin itong pinagbigyan natin itong si Tigasing Barbie. Sadyang bobo. Wala na, tama na yun. Okay, yun lang muna. Sa mga bobong didilis yan na nyo. Mga bobo tayo kayo. Natili kayo mga bobo at may side. Sapagkat ang may side, laging high blood. Kita-kits. Thank you very much guys. Bye.